Spotted picture ni na Kath at Mayor Mark Alcala, edited at peke mga kasombrero sa talagang ito legit ito. May mga bagong circulate or umiikot na online mga kasombreros, no? Bago lang ito na picture. Tapos Alden lang sa kalam. So unahin ko tong kay Alden mga kasombreros, no? Kagabi, as all we know ay talagang sumuporta si Alden mga kasombreros. Request lang to dati ni Ma'am Barbie na umattend si Alden, no, si bestie niya ng premiere night ng Until She Remembers nga, no, na pelikula ni na Barbie, ni na Ma'am Charo Santos at Ma'am Boots Anson Roa. So talagang tinupad, no, at request granted ang hiling ni Ma'am Barbie Forteza. Of course, no, bestie. Nakita nyo yung parang maraming yung nakapansin talaga na gusto nila yung friendship na ganito. Parang nagiging good example sina Christopher Martin, Bea Binene, at saka Barbie Forteza. Itong apat na to, no, talagang nagsisilbi silang inspirasyon sa mga magkakaibigan na sana lahat ng kaibigan ganito, no, talagang supportive sila sa isa't isa. Nung nag-opening si Alden ng kanyang, nung nagpa-blessing si Sir Alden ng kanyang McDo, sa Santa Rosa Bayan, andun din sila. Tapos nung si Barbie, alam niyo parang yung bawat ganap ng bawat isa ba, yung parang they really support each other, no, parang ganoon mga kasombrero. Grabe yung kanilang no, yung kanilang friendship mga kasombrero. So ang kakulitan of course na may Alden dito ay hindi talaga mawawala, lalo na nung nakita ni Barbie si Sir Alden mga kasos nung nasa likod na niya. Tapos andito rin si sina Dingdong Dantes, of course, no. Support din sila mga kasombreros na dito nung premiere night kagabi ng Until She Remembers. So ang galing pala, no, kasi narinig ko yung kwento nito, yung si Direk Brillante Mendoza. Grabe, alam niyo binigay lang daw walang binigay na script, no, si Direk Brillante Mendoza mga kasama kay Barbie. Parang tinawagan siya, ganito yan, kita sila sa parang saan yun, parang basta narinig yung interview niya. Grabe daw pala, as in wala lang, parang binigyan niya lang yung instruction, o sumakay ka sa LRT, tapos pagdating mo dito, ganyan. So parang normal lang, as in very raw, no, ganun yung sabi niya dito mga kasus. Grabe, nakuha agad ni Barbie, parang sa lahat-lahat ng artista na hello, Direk Brillante Mendoza na yan, grabe, award-winning director. So nang kuha pa, nagbigay na siya instructions and so on, walang script, no, talagang walang script. So talagang very raw yung acting ni Ma'am Barbie Forteza pala dito. So grabe, no, ang galing talaga. Sabi ng mga nagko-comment, kaya kinuha ni Direk Brillante Mendoza dahil alam niyang kayang-kaya mo, no. Papa, you deserve to be on that role mga kaso. So parang ganun yung niya. Grabe. So dito kung gusto niyo pong manood ng Until She Remembers, ay go, no, talagang highly recommendable ito mga kasombrero. So ito yung mga kaganapan nila kagabi, ng pagdating ni na Bea Binene, ni na Christopher Martin, and so on mga kasombreros. So talagang what a friendship, no, na meron sila mga kasombreros. So tapos si Alden, papakinggan natin ito mamaya. Sobrang kulit nito. Si Will Dasovich, parang tinatanong siya dito na alam ba yung surprise? Parang something like that mga kasombreros, no? Sabi naman ni anong surprise? Sabi nga ni Alden. I don't know if bro is trolling or actually unaware. Sabing ganoon, no? Parang ito yung suot din ni Alden nung nung nagkaroon siya ng dito ng ribbon cutting, no? Doon sa BGC. Baka ito yung karugtong niya. Very short lang kasi ang video na ito, no, mga kasombreros. Tapos sabi niya dito sa caption ay I don't know if bro is trolling or actually unaware. So ganoon siya mga kasombreros, no. Anong surprise daw, sabi niya ganoon. So si Alden, parang niloko-loko siya ni Will Dasovich yata dito mga kasombreros. Order yung time na baka mag-start sila ng training. So ganoon siya mga kasombreros. Tapos ito, another kakulitan ito, si Mercy, sabi niya dito ay parang sabi mo na dito 17 years, no, na kasi nangyari dito, may nag-comment kay Mercy, sabi niya dito ni Debbie, si Mercy po ay dati nilang kasambahay for 17 years, nag-resign siya pero lagi naman nagpapakita kay Alden, kaya natatawa si Alden. Sobrang kulit. Sabi dito ni Alden, Mercy, hindi kita hindi kita pinapasweldahan, sabi nga. Sobrang kulit ng dalawang to.
17 years, no? Hindi biro, kung kaya parang sobrang close ng kanilang relationship, mga kasembreros. So 17 years fan si Alden, mga kasembreros, o si Mercy ni Alden, mga kasembreros. So talagang dito makita yung yung talagang loyalty talaga ni Mercy, mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko rin po ito para kayo po ay matawa rin po, mga kasembreros. So sabi niya dito, unang-una sa lahat, sabi ni Alden, hindi mo ako naging amo. Tapos sabi niya, tapos pangalawa, hindi kita naswelduhan, Mercy. Ang kulit ng dalawang to. So mamaya ipi-play ko ito, mga kasembreros. Tapos ito, bumati rin, no, ang ABS-CBN at saka yung fandom ni Ma'am Catherine kagabi. Kasi nga, di ba, dun sa PAFTA. Sabi ko na nga ba, dalawa sila dito. Philippine box office star yung pareho nila na panalunan ni Alden at saka ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, para nga sa Hello Love Again. So, medyo nauna lang yung mga pagbati kay Alden, no? Congratulations, Catherine Bernardo, Philippines box office star for Hello Love Again from your Star Magic family, mga kasembreros. So, Philippine Academy of Film and Television Arts Awards. So, that's PAFTA. So, tinatry kong memorize tong na to, definition, o kanyang acronym. Philippine Academy of Film and Television Arts Awards. So, para hindi na tayo maghalongkat, no? Kapag tayo po ay magbabalita ulit tungkol dito, mga kasembreros. Tapos, next item natin, parang nakita rin ng mga tao na magkakaroon ng project sina Jericho Rosales at saka si Ma'am Catherine Bernardo. Kasi di ba dati, di ba, bago yung Hello Love Again, parang nagpahiwatig si Jericho Rosales na gusto niya rin makasama, no, si Kath, mga kasembreros. So, nag-post siya dito, Jericho Rosales official 2 hours ago. While I would love to be paired with these gorgeous leading men, I think it would make more sense to work with Kath at this moment. So yun siya, yung sabi niya, hindi ko lang po parang recent to na pero yung picture na to old na po ito, mga kasembreros, nilinawin lang po natin. Pero yung post ni Echo ay 2 hours ago, no, sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. So, yun po, no. Hindi ko na alam kung mag-grant ito, no, si Echo. Kasi tapos sila ni Ann Curtis, Ann Curtis, tapos si Echo, no, the loved one. Kasama nga sina Catriona Gray, mga kasembreros, at iba pa. Tapos ito, nag-post pala si Mama Min, no, ng birthday greeting niya sa kanyang apo na si Kiana, no, Kiana, mga kasembreros, na ito pala yung pinaka, dito, okay, Kiana. Parang ito pala yung yung the only grandson, no, na kasi puro babae yung mga apo ni Mama Min. Yung kay sina Lexin, sina Kiona, no, puro babae, mga kasembreros. So nag-iisang pala niya to, no, nag-iisang lalaki, si Kianan Sora, no. Happy birthday. So actually medyo late ako dito. Happy 4th birthday, my bubu bambam, sabi ni Mama Min sa kanyang post. It's your 4th birthday, Kianan Sora, our only grandson, the greatest blessing of our only son, no, si Kevin nga. Kahit malayo ka ngayon, every single day you are in our thoughts and in our prayers. Minsan napapaisip kami, sana mas madalas ka naming mayakap, marinig ang tawa mo sa bahay, at makita kang tumatakbo papunta sa amin. We miss you more than you will ever know, but distance will never lessen our love for you. Hindi man kami palaging nasa tabi mo, our love will always reach you wherever you are. So yun po, napasensya na po kayo, maingay dito sa amin kasi umuulan, na we are praying na hindi po bumaha, mga kasembreros. Nasa pangpang na ang tubig, mga kasembreros, sa Sapa. Kung napanood niyo po yung mga short video clips ko ngayong araw, no, Feb 20, mga kasembreros. So yun po, no. So medyo late ako dito. Tapos yung okay, sige. Yung tayo Sparkle Jimmy Artist Center, nag-share din ng pictures ni na Alden dun kagabi sa premiere night nga ng Until She Remembers, mga kasembreros. Tapos ito, 16 hours ago, pinost ng Friends Who Like Kathniel by Thea Cusa Agustino. Parang survey ito, sabi niya, sino ang gusto mong maging leading man ni Miss Catherine Bernardo? Choose your love team na mas malakas ang appeal, chemistry, at nakakakilig paramihan ng fans at supporters.
So andito of course si Kath Chris, no? Si Kath, and then Christopher Martin, si Kath Dav, si David Licauco, si Joshua Garcia, James Reed, and of course nandito rin sina Alden. Of course no, Kath din lang ang sakalam dito mga kasembreros. So wala nang iba. Pero ito parang survey lang yan, no? Mga kasembreros. So major item tayo mga kasembreros. Nagsi-circulate actually parang 47 minutes ago lang ito na nakita ko mga kasembreros na pinost ng isang admin. Yung pictures na ito mga kasembreros ni Kath, tapos ni Mayor Mark Alcala na spotted na naman daw, no, na kumakain sa Rockwell, Makati. Pero klarong-klaro naman na edited mga kasembreros kasi tinan niyo yung ulo. Dito sa isa, dalawa na naman yung ulo ni Mark. Dalawa yung ulo na ito na nakuhaan kay Mayor Mark Alcala. Tapos yung sa isa dito ayun no, ay nako po. So medyo kakapasok lang talaga ito na pictures mga kasembreros, no. So kung kayo nakita ko, napansin ko agad na edited siya kasi nga dito sa isa ay may dalawang ulo si Mayor Mark Alcala. Grabe no, parang totoo mga kasembreros kung hindi ka talaga mabusisi sa pag-edit mga kasembreros, sa pagtingin ay talagang masabi mo na ito na naman, no, may spotted na naman sila and so on mga kasembreros. So pero ito po ay edited picture mga kasembreros. So yung ilong dito ni Mayor Mark Alcala parang parrot mga kasembreros. So ayan na naman, no, magko-collapse na naman ang social media world dito dahil nga dito sa mga pictures na ine-edit na parang akala mo ay totoo mga kasembreros. So talagang nako po, grabe ngayon ang epekto ng AI. Nako po, kapag hindi po tayo maging aware ay maluloko tayo mga kasembreros. So ito po ay peke at saka edited lamang mga kasembreros. So speaking of Mayor, ito si Mayor busy 1 hour ago sa kanyang distrito, no. Dito ay 2 hours ago pala, renewal of lease contract sa Lucena City Public Market. So tapos pictures ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So nako po, parang ito yata yung ginamit na picture hindi ko lang alam mga kasembreros, mga katinatics, yung busy sila sa trabaho pero yung iba naman ay busy naman sa kaka-edit mga kasembreros, no, ng kanilang mga pictures. Tapos ito 1 hour ago, si Girl Lizelle, no, their sweetness that comes out naturally pag magkasama, tama, no. Tapos pictures ng Kath din mga kasembreros, no. So pero ito po lilinawin ko ay edited lamang. Edited lang din mga kasembreros kasi nga ay busy pa sa trabaho ang dalawang ito, no, sina Kath at saka si Alden din mga kasembreros. Tapos ito si Alden, parang sasabi niya dito na yung doon sa unang video nga ni na Mayor Mark Alcala daw na spotted sa Rockwell. 21 hours ago, Kimberly De Los Santos confirm na nga na si Alden Richards talaga ang kasama ni Catherine Bernardo sa mall. Ayon sa mga balita na kumakalat ngayon, unti-unti nang lumalabas mga patunay na ang Kath and Love team talaga ang magkasamang namasyal sa mall. So ito po mga kasembreros, as we previously mentioned, ay edited lang din ang video na kumalat, no, na nagimbal na gumimbal at saka gumawa ng headlines ng mga nakaraang buwan mga kasembreros. So edited lang po ang video na iyon na akala mo ay totoo mga kasembreros. Tapos ito 9 hours ago, no, sobrang igop dito ni Tisoy. Parang siyang Amerikano, no, na 16 years old. Parang 20 years old mga kasembreros si Soiti dito. Posted ito ni Chad Fulkerson, my heart at saka emoji na mga post mga kasembreros kasama ng kanyang picture na naka-white. Parang sweatshirt mga kasembreros, no, si Soiti. Pero ito somehow ay throwback, no. Pero parang walang pinagkaiba yung kanyang itsura mga kasembreros kasi nga maputi talaga si Soiti mga kasembreros. Tapos ito parang survey lang 22 hours ago, Kapamilya Stars, sino ang posible na pasok maging next na Darna? Si Maine Mendoza ba, si Marian o si Catherine? Si may bago ba na na parang dito na
parang palabas sa Darna. Si Kath ay sa ABS-CBN, si Maine Mendoza naman sa TV5, Jamie, of course, si Ma'am Maren Rivera. Pero ang taon na tapos na yung si Ma'am Maren Rivera. At saka si Ma'am Maine Mendoza, hindi naman pwede siguro. Si Kath, pero para sa akin, mas ideal kapag mas bata yung kukunin nilang Darna. Pero parang kakatapos na yung Jane De Leon na maging Darna, mga kasombrero. So kung kaya ayang palagay ko hindi na muna ito yung magpapalabas or hindi mo na sila kukuha ng franchise or palabas na Darna, mga kasambreros. So, yun. Tapos lang, cute nito, mga kasambreros. Pinost ni Miguel Valiente, no, nung maliit pa si Catherine. Sabi nito, what Catherine Bernardo fans may not know is that even before she became famous, Catherine joined the pageants Little Miss Primary and King Primary. Sa school yata ito. She also became a model for a popular local clothing brand and was chosen for Fashion Week to showcase her runway walk in front of an audience. This is proof of Kath beauty. She deserves to be included among the most beautiful Filipinas because she is truly beautiful both in person and on TV. So, talagang siya, no? Talagang artistahin na siya. Kung ba yung galawan niya talaga, yung parang, nilalaro niya yung camera. So, parang ganon. So, kung kaya bata pa lang ay talagang nakitaan na siya ng potential, mga kasambreros. No? Ang cute dito ni attorney. So, maliit pa siya, no? Neneng-nene pa. Si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Sino mag-aakala na magiging siya, no? Nagiging Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, 1 hour ago, yung Vidanes Artist Management, no? Ay binati si Ma'am Catherine at saka si Maris Racal. Nanalo rin pala dito si doon sa PAFTA nga nila na awards, mga kasombrero. So, Philippine Academy of Film and Television Arts Awards. So, si Maris Racal ay yung kanyang napanalunan naman, si Ma'am Catherine, of course, ay Philippine Box Office Star for Hello Love Again. Tapos si Maris Racal naman ay Breakthrough Performance Award para sa FPJ's Batang Quiapo niya na trabaho or work, mga kasombrero. So, Vidanes Artist Management. So, if I'm not mistaken, I'm related ito kay Ma'am Cory Vidanes, no? Mga kasombreros. So, again, congratulations. So, alam naman natin na, na nanalo nito si Ma'am Catherine. So, dito ay binati lang siya, no, ng tawag dito ng Vidanes Artist Management, mga kasombreros. Tapos, last item natin, ito, no, yung parang picture ito ni Ma'am Catherine kasama sina Aris de Santos, no? Tapos ang tanong dito ay eto kaya kanino? May isang dalawang plato, no? Kay Kath, tapos yung isa kanino daw yung isa, mga kasambreros. So tapos magkakasama ito sina Daniel Velasco tsaka si Aris de Santos. So parang sa Australia yata ito, mga kasons, na medyo throwback ito. If I'm not mistaken, 2022 or 2023, mga kasambreros, no, na picture pa ni Kath at saka of course no, yung kanyang best friend na si Aris de Santos, mga kasambreros. So, rin po, no, throwback, medyo throwback lamang po itong mga kasambreros and mga Cathinatics. Alright, so yan lang actually sa ating Cathin items, no. Congratulations pa rin, no, tayo sa wakas sa Don Bell kasi nga talagang humahakot din sila ng views at engagements sa kanilang bagong pelikula na Tayo sa Wakas, no. Grabe ng no, next din to sila, next next na mga big stars din po ang Don Bell talaga, mga kasombreros. So and of course no, yung kanilang mga yung kanilang mga brands and endorsements, no, talagang kaliwat kanan din po ang Don Bell, mga kasombreros. So, hindi ko lang din sure kung nakauwi na si Sir Donnie, no, mula sa Amerika. So, next update na tayo, mga kasombreros, sa Don Bell. Alright, so pakinggan natin itong mga videos na ito. Mga kasombreros, enjoy watching these videos. Tapos ay pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon na mahalaga at kailangan natin sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa.
Pero ano masasabi mo, 17 years kitang amo? Sino yan? Una sa lahat, hindi mo ako 17 naging amo. Pangalawa sa lahat, hindi kita nasweldohan, Mercy. Surprise. Surprise what? You don't notice anything? Rhea! Christopher! Napaka-amazing ng ating Word of God mga kasmeres. Title natin ay May Masasabi Ka Pa Ba? Bakit kaya ganito? No? Romans chapter 8 verses 31 hanggang 32. What then shall we say to these things? Ito pala yun, no? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, Jesus Christ, but deliver Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? May mga bagay, ito yung na-overwhelm ka, kunwari, na-overwhelm ka sa isang bagay. Kunwari kaliwat kanan yung nagbibigay sa iyo, nagre-regalo, parang na-overwhelm ka, di ba? So parang nai-speechless ka, no? Parang wala kang masabi mga kasus because ang dami mong blessings na tatanggap. Kunwari, birthday mo, tapos kaliwat kanan yung nagbigay sa iyo ng regalo. Tapos awards and recognitions, marami, no? Kunwari Sir Alden minsan parang nung time na nagkakaroon sila ng interview na ano masasabi nila tungkol sa success ng Hello Love Again. So parang wala silang masabi, no? Kasi nakamapasa grabe sa sobrang dami ng achievements, awards and recognitions at saka papuri na natatanggap ng kanilang pelikula at saka sa production team ay parang wala na silang masabi. So, ganoon mga kasembreros. Sa buhay natin, ganoon din minsan. Pag tambak din tayo ng problema, so parang napapahay ka na lang mga kasembreros. Parang nasi-speechless ka rin dahil nga sa sobrang dami ng problema. So, every time na na-overwhelm tayo, parang natatambakan tayo ng mga bagay which is either maganda or masama, bad news or good news mga kasembreros, parang wala kang masabi, no? Parang ganoon mga kasembreros ang dating. Pero dito ay nasa positive, no? At saka good news ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. And by the way, hinimay-himay ko po yung Romans chapter 8 mga kasembreros na verses kasi grabe, dito ko na nalaman na yung Romans chapter 8 pala ang isa sa pinaka napakagandang chapter sa buong book ng Romans mga kasembreros, no? Na mga taga-Romano, liham or sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, no? Sa Rome, Italy mga kasembreros, kaya tinawag siya na Romans. So which is applicable ito para sa atin mga kasembreros, no, na mga mananampalataya at anak ng buhay na Diyos. So sinasabi na, what then shall we say to these things? No, if God is for us, who can be against us? No, kapag kakampi natin ng Diyos, ay naku po, kahit 5-star general pa ang tatay mo, kahit na chief commander pa ng isang batalyon niya ng tatay mo, hindi siya walang papantay, no, kapag panig natin ang Diyos mga kasembreros. So hindi naman ibig sabihin na against siya sa mga righteous or sa mga taong matuwid or tama ang ginagawa. So this is against dun sa mga taong masama ang ginagawa mga kasus at pinupuntirya tayo. So ganoon siya mga kasus. Even yung mga sakit, yung mga instability, no, yung mga bagay na nakakadistract at nakakasira sa atin, no, nagawa ng diablo. So yun yung ibig sabihin nito na
kapag nasa atin ang Diyos ay walang pwedeng kumontra. Kasi nga, kahit na kunwari, no, tayo po ay namatayan tapos hindi natin nakamtan ng hustisya kasi hindi pumanig ang judge or ang hukom sa atin. So, kahit na ganoon, may kakampi pa rin tayo ang Diyos, mga kasambreros, no, bilang hustisya ang pinag-uusapan. Pero kapag ang hustisya hindi pumanig sa atin, kapag masama naman pumanig sa atin pero ang Diyos ay hindi natin kapanig o hindi natin kaanib, mga kasambreros, hindi natin kakampi, ay mag-isip-isip tayo, mga kasambreros, no, kapag masama ang ginawa natin, tapos hindi natin kakampi ang Diyos because hindi nga nagtotolerate ang Diyos ng mali or kasamaan, mga kasambreros. So ito yung sasabi dito, He who did not spare His own Son, grabe but deliver Him up for us all. So hindi niya pinalagpas, no, kahit na ang kanyang kaisa-isang anak, mga kasambreros, sa si Lord Jesus Christ ay hindi niya pinalagpas na hindi ibigay sa atin. Pero binigay niya, no, para sa ating kasalanan, para sa ating kaligtasan, para sa ating panag-uli sa kanya, no, nagkaroon tayo ng reconciliation and so on. Napakadami pagpapatawad, nandun yung access natin sa langit, makakapasok tayo sa ang kaharian ng Diyos, mga kasambreros, kung tayo po ay sumusunod at nananampalataya sa Kanya according sa Kanyang grace, no? Nabubuhay tayo according sa Kanyang grasya at pananampalataya and so on, mga kasambreros. So, yun, no? Sabi niya, parang napakaliit ng, kunwari tayo po ay lacking. Nagkukulang tayo sa ating kusina, sa ating pagkain, nagkukulang tayo sa mga bagay na ganito, na ganyan, no? Para nawawalan tayo ng patience, ng mga tangible and intangible things, ng mga bagay na material at saka hindi material na bagay. Parang nawawalan tayo ng pag-asa, no, nada-down tayo, mga kasambreros. Pero ito po ay ang ino-offer dito ng verse na ito, mga kasambreros, ay kung binigay nga ni Lord yung kanyang kaisa-isang anak sa atin, how much more yung mga bagay lang na ating kailangan, no? So yun po yung ating isipin, mga kasambreros, na parang napakaliit, no? Masyado natin minamaliit ang Diyos, mga kasambreros, every time na parang kasi siguro hindi tayo nanalangin, hindi tayo nag-ask, hindi tayo na dumudulog sa Kanya at wala tayong panahon sa Kanya para humingi ng mga bagay na kailangan natin sa buhay, mga kasambreros. So which is dapat magkaroon tayo ng time talaga, no, na humingi tayo, no, kumatok tayo, no, kasi kapag ang mga kumakatok ay pinagbubuksan, ang mga humihingi ay binibigyan, no, ang mga nanampalataya ay dinidinig, mga kasambreros, no, ang tumatawag ay sinasagot. So tayo lang siguro ang talagang kulang ang panahon, no? Kulang ang ating oras, mga kasambreros, sa mga bagay na hindi naman parang busy tayo sa trabaho, yes, busy tayo sa mga gawain sa bahay, yes, busy tayo sa eskwela, yes, busy tayo sa mga agenda natin araw-araw, yes, pero dapat merong panahon ang panalangin at saka ang salita ng Panginoon, mga kasambreros, na nagbabasa tayo ng kanyang Holy Bible. Kasi parang pagkain lang yan, di ba, nakaset nga tayo na 3 times a day tayong kumakain. So kahit anong busy natin, talagang kumakain tayo ng material food. So how much more yung spiritual food, mga kasambreros, na kailangan ng ating kaluluwa, mga kasambreros, no? So ganun yung isipin natin, na kung tayo nga kahit gaano ka busy, we spend time sa pagkain ng pagkain material, how much more yung eternal food na hindi napapanis at hindi mawawala, bagkos ay ito yung mananatili sa huli, mga kasos. How shall he not with him also freely give us all things? So yun siya, no, kung kaisa-isang anak niya, bugtong na anak, mahal na mahal, iniibig talaga ng Panginoong Diyos, mga kasambreros, ng Diyos Ama, ay binigyan niya yung kanyang kaisa-isang anak sa atin. So how much more yung atin lang mga kailangan araw-araw, hindi niya ibibigay, di ba? Parang napaka-small thing, maliit na bagay, kumbaga pa sa term natin, mga kasambreros, para hindi niya ibigay yung ating mga kinakailangan or kailangan sa buhay. Romans 8:31-32 is a powerful passage that speaks to the assurance of God's love and support for us. These verses are a part of a larger discourse in Romans chapter 8, which emphasizes the security and hope believers have in Christ. So yun nga, no, kagaya na mention ko, yung buong chapter 8 ng Romans, mga kasambreros, ay nagsispeak about pag-asa, no, at saka assurance, no, kasiguraduhan ng mga mananampalataya ni Kristo na may experience at makakamta natin kapag nagtitiwala tayo at nananalig kay Lord Jesus Christ, mga kasambreros. So sabi, if God is for us, who can be against us? This echoes the sentiment in Psalms 118 verse 6. So related verse kasi ito, no,
yung Psalms 118 verse 6 mga kasi, so where a word is proclaimed, that the Lord is with me, I will not be afraid. So kapag ang Diyos ay kakampi natin, kapag ang Diyos ay ating kumagapang ating kasama mga kasembreros at saka nanalig tayo sa Kanya, we have faith in Him, we hope in Him mga kasembreros, ay wala pong pwedeng kumontra sa atin. The verse conveys the message that if God is on our side, there is no force or entity that can successfully oppose or oppress us. So kagaya na mention natin, kahit na major general, kahit presidente pa ang tatay mo, kung nagkamali siya at ikaw ay tama at saka pleasing sa harapan ng Panginoon, mas papanigan ka ng Diyos. So kapag panig natin ng Diyos at kakampi natin ng Diyos, sino pa ang pwedeng kumalaban sa atin? Wala. No? Kasi kapag ang Diyos ay nagsabi, nag-approve mga customers or nag-reject, ay gagawin yun by hook or by crook, no? Kahit ano mangyari ay talagang mangyayari yun mga kasembreros, no? Kahit hadlangan pa ng human force. It reminds us of the powerful support and protection we have from God, who is greater than any opposition we may face. So kagaya na mention natin, makapangyarihan siya sa lahat ng kapangyarihan. His power, His amazingness, His wonder mga kasembreros ay infinite at incomparable, unequal and unmatched mga kasembreros ang kanyang kapangyarihan at lakas. So kung kaya kapag tayo po ay nanalig sa Kanya, wala pong pwedeng laban sa atin. The assurance serves as a source of comfort, strength, and confidence for believers, knowing that they have the ultimate strength and ally in God. The verse encourages believers to trust in God's sovereignty and to have faith that His plans are for them or for them are good and will ultimately prevail. So talagang mangyayari mga kasembreros yung plano ng Diyos sa atin kapag tayo ay nananalig at iniibig siya completely. Even in the face of challenges, trials, or adversity, the assurance that God is for us can provide hope and courage to persevere. So dahil alam natin na ang Diyos ay panig sa atin, kapag tayo nananampalataya sa Kanya, ito po ay confirmation sa atin na dapat tayo ay magsikap na maging masipag mga kasembreros, maging masigasig sa lahat ng ating gagawin. Tapos, kalakip nun ay pagtitiwala natin sa Kanya. So kumbaga pa, nasa tao ang gawa, nasa atin ang gawa, nasa Diyos ang awa. It reaffirms the belief that God's love and protection are unwavering, leading us to face any opposition with confidence and determination. At sa application or final thought natin mga kasembreros, God's love and support for us is unbreakable. Hindi siya pwedeng mabasag, maputol mga kasembreros or mabibiyak, empowering us to fearlessly pursue our purpose. So purpose, kapag ginagawa natin yung purpose natin at ang purpose ng Panginoon sa ating buhay, ay sasamahan niya tayo. Okay? Yun po yung assurance niya mga kasembreros at ang kanyang pag-ibig at suporta sa atin, yung provision, no, nagkukulang man tayo but He is our provider, ay nandoon, no? Hindi walang pwedeng walang makakalaban sa atin mga kasembreros. So masabi mo na lang na wala ka masasabi na kasi na-overwhelm ka sa kabutihan ng Diyos. No, I experience ko yan talaga. Kahit yung wisdom, no, talaga ako po ay nagpapasalamat sa Diyos ng wisdom na Kanya binigay po sa atin, no, na kahit nasaan tayo magtrabaho, kahit ako lang mag-isa dito sa bahay nagtatrabaho, ay talagang binibigyan tayo ng dunong para makakope up at maging creative mga kasembreros. So yun po siya, no, talagang napakadakila ng ating Diyos mga kasembreros. Sometimes we are overwhelmed by His greatness and goodness and love and support and provision and mercy and forgiveness and so on. Ang dami, no? Ang kanyang peace, no? At saka understanding na binibigay, patience na binibigay sa atin mga kasembreros. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nakapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka support at saka pananampalataya at pananalig sa Kanya na hindi natatapos at hindi mabubuwag. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you all.